为什么其他国家明明没有感到中国产品构成威胁，美方还要胁迫他们对相关中国企业进行封杀呢？再到渲染中国生产的电动车电池威胁国家安全，美国有关政客鼓吹的中国威胁气炮越吹越大，同时他们打着国家安全幌子，遏制中国发展的真实意图也越来越暴露无遗。 Natural mataranta tong China, mga utol, no? Dahil noon pa man, no, years back, marami ng mga kumpanya nag-aalisan sa kanila for some reasons. Okay, isa na doon talaga yung security reasons, pero hindi talaga imposible yan na pwedeng ginagamit ng China. Hindi ko sinisiraan ng China, pero pwede imposible na yung mga AI products nila kaya binan ng United States of America dahil nga sa security, national security. Okay? Pero ito po yung mga, tingnan muna natin yung mga kumpanya na nag-aalisa na sa China. Some example of major companies that are considering moving of some of their manufacturings away from China included Intel, Microsoft, Nike, Dell. Yan lang, yan pa lang, pero marami na po. Nasa 20 na. Apple. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lang mga utol, matagal na tong issue o matagal na nangyayari sa China. Kaya nga sa mga news outlet kaliwat kanan ng mga lumalabas na article tungkol dito kung saan may mga bansa talaga na binaban ang mga produkto, ilan sa mga produkto na galing sa China. Siyempre yung mga dahilan nun. Yun ang ating pag-uusapan mga utol. Ito'y mula kay Melvs Castle. Pakisubscribe yan mga utol. Pakisubscribe Pakilike na rin yung video kasi importante yan. Nagpanic ang China dito. Total ban na Chinese product. Boycott lahat na rekomenda sa buong mundo. Aba, matindi ito mga utol kung sakali. No? Mamaya, tuloy na natin. Kakapasok lang na balita. Grabe na kasi ang impluwensya ng US sa buong mundo. Tapos malaking karma na ang bumabalik sa China. Karma is real, ika nga. Matapos kasing sunod-sunod na buwagin ni Pangulong Marcos ang trilyong-trilyong investment deal nito sa China, isa-isa namang binaban ng US ang mga produktong gawa sa China. Pabagsak na nga ng pabagsak ang ekonomiya ng China. Mga utol, no? Hinto lang natin saglit. Ang may masakit kasi dito kapag yung sinanksyon ng maraming nasyon o maraming mga bansa na total i-boycott lahat ng produkto na galing sa China, talaga rin namang malaking magiging epekto nito sa ekonomiya. Okay? Hindi lamang sa China, pati sa mundo. Hindi ako magaling sa usapin na ekonomiya, pandaigdigang ekonomiya, ngunit siyempre, come to think of it, no? Maraming mga produkto na nagmumula o ginagawa sa China. So kung malaki rin talaga epekto nito sa trade, no? Sa world trade. Anyway, at isa pang bagay, kapag sinanction, kung sakali lang, ito yung scenario, worst case scenario, ng United Nations na which is feeling ko hindi naman mangyayari, na i-total ban ng mga Chinese product bilang sanction sa mga ginagawa nilang kalokohan ng kanilang gobyerno, hindi lang naman yung gobyerno ng China magsasuffer, yung mga milyong-milyong taong nakatira o baka bilyon na nga ang nakatira dyan sa China, di ba? Kawawa rin naman sila. Wala naman silang kinalaman sa mga ginagawa ng kanilang gobyerno. Kawawa yung mga citizen, yung mga Chinese people. Di ba? Isa rin yun sa dapat ikonsidera na mga bilang tao, di ba? Bilang human, hindi mo pwedeng ganunin. Walang tanggalan ng kabuhayan, wala naman mga kinalaman yung mga inosente. Okay? So yun lang gusto ko iparating sa inyo. Okay mga utol? Pero kaya parang mahirap o impossible, near impossible. Hindi imposible, near impossible na i-total ban yung mga Chinese product. Okay mga utol, tuloy muna natin ha. Mamaya titingnan natin yung mga report tungkol dito. Bigating kumpanya doon nagsasarado na. Mga Chinese national kabila na ang protesta. Ito na ngayon ang napakaling problema ng Chinese government. Wala nang nagtitiwala sa produktong gawa sa kanila. Pinaniniwalaan din na ginagamit ang mga produkto nila sa pag-espiya sa ibang bansa. 美国政客为什么在没有任何证据的情况下，一味指责中国相关企业威胁美国国家安全？ Ayan mga utol, talagang lumutang itong itong senaryo na to
na yung mga tech, yung mga AI chips na binebenta nila, kaya binan ito sa sinadjust ito ng mga senador kung hindi ako nagkakamali sa United States. Okay, unang-una o isa sa una na mga bansa ang nag-ban ang United States doon sa mga AI chips nila, mga microchips nila. Kasi pwede nga gamitin sa pag-iispiya. Kaya parang binan. Para i-check natin itong tungkol dito mga utol. Mula ito sa Business and Human Rights Resource Center. Senate passes bill to ban Xinjiang. Ay, hindi pala to. Forced labor to. Yung tungkol sa tech. Ito mga utol. Mula sa reason, banning Chinese products in the name of national security could have disastrous consequences. Siyempre may consequence talaga yan. So talagang hinihinala United States na pwedeng gamit. Totoo naman pwede nilang gamitin na pang espiya, pwede nilang kabitan ng kung ano man. Siyempre hindi ako techie kumbaga, pero yun umikot sa buong mundo dahil nga hindi naman imposible na mangyari kasi teknolohiya yung binibenta nila. So ito the national security is an elusive concept. Politicians have long understood the potency of waving national security flag to push policies even if unrelated to national security. Since the cost of government meddling in the economy is often large, even when used to achieve legit security goals, the burden of proof should put squarely on the shoulders of those advocating for blanket or targeted bans. Okay, so parang pinalalabas nila, talaga ng parang pinalalabas ng US na yun nga, pwedeng gamitin o posibleng gamitin sa pang-iispiya ng China sa United States. Siyempre hindi natin masisisi. Okay, hindi natin masisisi itong United States kasi may conflict sila ng China. At hindi rin natin masisisi ang China na sabihin na pinaghihinalaan lamang nila yan Okay, ipagtanggol nila yung kanilang mga produkto. This is especially true when bans are based on national security concerns and talk about the context of decoupling our economy from China's national security is important, of course, but abusing this argument to blindly close off America to Chinese imports may isolate us in ways that could weaken our security. This is true even if one agrees that China engaged in forced technology transfer, forced labor, and other terrible behaviors. Okay mga utol, so legit yan na talagang hinalaan ng United States, kaya nanawagan itong si Wang Wenbin na pinaghinalaan yung mga produkto nilang AI chips na ginagamit para sa makapag-spiya. Okay, tuloy muna natin. Bansa. 为什么在没有任何证据的情况下， Chinese companies 一 for 味指责中 threatening 国相 US 关企 national 业 security? 威胁美国国家安全呢？ They do not have any 为什么 evidence. 美国国家安全威胁的矛头总是指向中国各行各业的领军企业呢？为什么其他国家明明没有感到中国产品构成威胁，美方还要胁迫他们对相关中国企业进行封杀呢？再到渲染中国生产的电动车电池威胁国家安全，美国有关政客鼓吹的中国威胁气泡越吹越大，同时他们打着国家安全幌子，遏制中国发展的真实意图也越来越暴露无遗。 Natural mataranta tong China mga utol dahil noon pa man years back marami ng mga kumpanya nag-aalisan sa kanila for some reasons. Okay, isa na doon talaga yung security reasons, pero hindi talaga imposible yan na pwedeng ginagamit ng China. Hindi ko sinisiraan ng China, pero pwede imposible na yung mga AI products nila kaya binan ng United States of America dahil nga sa security, national security. Okay? Pero ito po yung mga, tingnan muna natin yung mga kumpanya na nag-aalisa na sa China. Some example of major companies that are considering moving of some of their manufacturings away from China included Intel, Microsoft, Nike, Dell. Yan lang Yan pa lang pero marami na po. Nasa 20 na. Apple. Okay? In-indicate yung napakadami mga utol. Nasa 20 na more or less kung hindi ako nagkakamali. Okay? Para lang mapakita natin na totoo. Mula ito sa Forbes Forbes Magazine. Okay? Tuloy muna natin to. Dahil sa mapanganib na produktong mula sa China,
wala nang tumatangkilik dito. Dahilan para tuloy-tuloy ang pagkalugi ng mga negosyo at kumpanya doon sa China. Panahon na siguro para i-boycott ng Pilipinas ang mga produktong mula doon. Pagkokondena sa bullying tactics nila sa West Philippine Sea. Dito nagmamakaawa si Chinese spokesperson Wang na itigil nga ang pagkakalat ng fake news versus Chinese product. Pero wala na nga silang magagawa. Palala na kasi ng palala ang sitwasyon sa China. Kahit ang mga kababayan nilang mga Chinese ay galit na galit kay Chinese President Xi Jinping. Hindi rin... pero pansinin nyo mga utol, no? Napakarami ng Chinese people dito at yung binalita ng mga nakaraan, no? Nag-aalisa na talaga yung mga Chinese people sa China kasi natatakot sila sa banta ng gera. Okay, isa yun sa mga dahilan. Dito lang sa Pilipinas, napakaraming Chinese. Bakit nagpupuntaan sila rito? Nandito ba yung... may ano dito, no? May future, kumbaga merong job offer, 'di ba? Pero bakit kung mas mayaman yung bansa nila, bakit sila nagsisiksikan dito sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo? Kasi yung lugar nila may threatened. Yung mga citizen na walang kinalaman, feel threatened sila kasi anytime pwede magkaroon ng gera at doon mangyayari sa bansa nila. Isa na 'yon. Okay, mga utol. So tingnan natin yung mga bansa na nagbo-boycott o dapat na mag-boycott no? Wikipedia na to mga utol. Boycotts of Chinese product. So dito yung mga dahilan. So boycott by country. Okay, mga nag-boycott Australia, India, Philippines, the Philippines, United Kingdom, Italy, United States, Vietnam, Tibetan government. May problem, may ano kasi sa Tibetan, no? So yan, mga utol. Yung mga bansa na nagsisimula mag-boycott ng mga panaka ng kanilang produkto. At ito pa napabalita kasi may mga company na binoycott ang United States na mula sa China dahil naman sa forced labor. Okay, mga utol? Ito na yun. 3 more Chinese companies added to US import ban over Uyghur forced labor concern. Kofco Sugar, Zhengwaida Technology, Xinyan New Materials are newest names in the Uyghur Forced Labor Prevention Act blacklist, bring total tally to 30. The U.S. Department of Homeland Security accuses each company of recruiting, transferring, exploiting persecuted minorities. So, nagpo-forced labor sila na hindi parang ganun. Alam nyo na yung forced labor. Okay, tuloy na muna natin. So, yung pagbo-boycott ng Chinese product, in some ways may katotohanan, pero yung total, no? Yung total na i-boycott yung buong produkto o lahat na manggagaling sa China, near impossible kung ako ang tatanungin. Pero ito po ay komento lamang ng isang ordinaryong mamamayan, kagaya ninyo. Tuloy na muna natin. Ano masasabi nyo yan? Pa-comment na lang mga utol, tuloy na natin to. Mabilang ang mga protestang nangyayari laban sa kanilang gobyerno. 对这些美国政客来说，中国什么先进，什么就是威胁。就要采取一切措施进行打压。只有中国出口的衬衫袜才不对美国构成威胁。美国政客的所作所为，完全是赤裸裸的霸凌、霸道行径。美国政客嘴上讲遵守规则，实际上做的却是无视规则、破坏规则的事。He's talking about rules, fair competition. But all they do is break the rules, no? They're talking about rules. Okay? Na tinuturo nila, may ginagawa nga na mali sa kanila ang United States. Aminin natin o hindi. Pero ganun din naman sila sa mga bansang kaya nila, di ba? So pinapakain lang sa kanila yung taste your own medicine, kumbaga. Ginagawa nila yan sa atin. Okay? And he's talking about rules. Fair competition. May fair pa ba sa ginagawa nila sa atin sa pag-aagaw nila ng pagnanakaw sana sasabihin ko. Pang-aagaw nila ng teritoryo sa atin. Sa kanila ginawa ng United States of America. Hindi nga sila inaagawan ng teritoryo, pero winawasak yung imahe nila. Tapos sasabihin nila hindi na fair, minamali na yung rules. So, 'di ba? Parang wala naman silang karapatan magsalita ng ganyan. Dahil sila mismo, hindi sila umaayon sa international law. Diba? Ano masasabi nyo?
Ngayon sa kanila ginawa kandaleche-leche sila, iyak-iyak sila, di ba? Pero pag ginagawa nila sa kayang-kayanan nilang bansa, baliwala. Pag sila gagawa, okay. Pag iba gagawa sa kanila, hindi. Mga leche rin talaga to no? Okay? So comment nyo yung inyong opinion. Ako, sinabi ko ng opinion ko. Tuloy na natin. 嘴上讲公平竞争，实际上却不择手段打压竞争对手，剥夺其他国家正当发展权利。这种卑劣行径理应受到国际社会的谴责和反对。 Muli namang nagpahayag ang Chinese president na hindi sila naghahanap ng gulo kontra sa ibang bansa, kundi pagkakaibigan ang nais nila. 中国愿意同美国做伙伴。 Ang hirap paniwalaan itong mga to no? 做 Mga utol. 朋友。 Kasi balaktot Malaking ang kanilang karma pag-iisip. kinakaharap ng China ngayon. Tama lang to sa kanila dahil sa pambubuling idundulot nila sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya, Pero ako mga utol ayoko na mangyayari sa kanila kasi sila total madurog, mawasak, mawala ng kabuhayan kasi napakaraming Chinese people na wala namang kinalaman. Okay? Yung gobyerno lang nila kailangan matauhan. Mali yung ginagawa nila tapos isisisi nila sa iba. Pag saan nila ginawa, yan, iyak-iyak sila. Tapos sasabihin nila friendly. Gusto nila maging friends. Naging friends yung ginagawa nyo, hindi naman friendly. Yung ginagawa ng China. Friendly ba yung ginagawa nila sa atin? O niloloko lamang nila tayo? Niloloko lamang nila yung mundo. Okay? Hindi yung Chinese people, yung Chinese government. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo, Malbs Castle. Maraming salamat mga utol. Muli ako sa Target Achilles and behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.